Sa isang episode ng Saganang Mamamayan ay tinalakay ni Kong Marcoleta ang ginawang impeachment ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte. Inisa-isa nila ang 7 articles of impeachment na inihain at inaprobahan sa House of Representatives. Narito ang nilalaman ng 7 articles of impeachment at ang mga komento ni Kong Marcoleta. Ang unang artikulo ay ang high crimes in contracting assassination. Ito ang pahayag ni Kong Marcoleta, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po eh. Nakalagay. O di bahala sila. Patunayan nila yan. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nando naman ako sa, alam mo na. Kaya di, titingnan natin. Pagtatatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun eh. Para sa kapakanan... Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun eh. Parang nagbanta ka pa lang. Di ba nasabi niya, pagka ako'y napatay. So wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan po mapasok yung high crime? Bayon ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Hindi naman akong gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo. Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Ang isa pang impeachment ay ang pagkakaroon umano ng yaman ni Vice President Sara Duterte noong ito'y mayor pa. Ito naman ang paliwanag ni Kong Marcoleta. Paano mong isasama yun? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Yung konsehal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. Bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukoy naman ang saligang batas. Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distinguido po lahat yon. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. 3 yon eh. Civil Service, COMELEC, COA, ayan, at saka po yung mga maestrado ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya'y mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba yung pinagsikapan nila? Hindi anya dapat na maisama ito sapagkat hindi naman ito ang panahon na nagsisilbi ang Vice Presidente sa ating bansa. Binanggit din sa isa pang article of impeachment ang pag-designate umano ni Sara noong SONA 2024 sa kanyang sarili bilang designated survivor. Napapalit sa presidente kung sakaling may mangyari sa kanyang masama. Tinukoy ni Kong Marcoleta na nasa saligang batas talaga ang designated survivor. At iyon ay ang Vice President kung sakaling may mangyari sa presidente. Ito anya ang paraan ng ating bansa para sa estabilisasyon sakaling mawala ang pinuno ng ating bansa. Wala nga meron succession eh. Parte yun ng ating estabilidad eh. Di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Kaya bakit hindi maintindihan? Kaya nga natuwa ko rito. Ang taas pa, high crime talagang designated. So basahin mo yung saligang batas. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ng kanyang pananagutan. O kaya nag-resign,
Abay, may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated Oo, survivor. kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood ko yun eh. Yes. Napanood ko yun. Napakahaba, unti-unti. Pero natapos ko. Ayun nga. So, Sapagkat doon, dahil talagang inusig naman ng Pangulo, talaga may pagtatangka. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. Isa pang article of impeachment ay ang totality of Vice President conduct clearly display conduct constituting of betrayal of public trust. Narito naman ang pahayag ni Kong Marcoleta sa isyong ito. Hindi, siguro ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga pinagsasabi, lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya na maaaring hindi nila nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, ay ang sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot, halimbawa. Ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi pwede bang gano'n? Napaka-general na totality? Tatanungin ko nga sila, hindi ba? Pag nandun na ako, senator judge ako, hindi ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako dun di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya. Kinakailangan hindi makalusot. Bantayan niyo yung isang yan. Delikado tayo dyan. Di ba? Yes. Ang isa pang artikulo na kung saan ito ay ang betrayal of public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential fund appropriated to the office of the Vice President and DepEd. Pahayag naman ni Kong Marcoleta. Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang resulta po ng inyong pagsusuri. Pwede pang questionin ang resulta ng inyong audit. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo, yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Hindi pa rin final yun. Sapagkat assailable pa rin yun. Pwede mo pa rin questionin. Kung mo confidential funds ang pinag-uusapan, pwede kang dumiretso sa commission proper ng COA. O palagay mo, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin bigyan ng halaga yung pagpapaliwanag mo. Sabi, hindi, talagang notice of disallowance ang aming ipapataw sa'yo. Aakyat pa siya sa Korte Supreme Court. Appealable. Ibig sabihin, nandun pa lamang sa kauna-una ang estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, kung talagang merong mali doon sa pagkakagasta. May conclusion ka na. Ba't nag-conclude ka? Hindi ka lang nag-conclude. Inagaw mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang nag-audit eh. Ano sabihin ko sa kanila? Ba't tayo nag-audit? Saan ka akong provision na saligang batas na sinasabi ang Congress ay pwedeng mag-audit? Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit? Nasaan po? Wala. Sabi niya, tayo naman po in aid of legislation. Iba naman po yung in aid of legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo dahil po yung mga papeles na ginagamit ng COA, pinilit po natin kunin eh. Tinanong ko yun, di ba binigay nyo? Opo. Ba't nyo binigay? Sinabpi na po kami. Sinabpi na, ba't hindi kayo nagpaliwanag? Papasensya na po kayo, Mr. Chairman. Hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Kasi po, unang-una po, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. Kaya nakikita nyo, ala pong public hearing kami. Ganun pala ako eh. Alam niyo pala na confidential ang nature ng inyong pagsusuri, pagsisiyasat. Bakit niyo binigay yung Hindi niyo ba alam dito sa Congress, public? Lilitaw ngayon kayo ngayon ang nagbuyang-yang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? Ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Nandun na ako sa Senado, di ba? Halimbawa, Ayan na. Sino yung nagpipresent? Ito po, betrayal of public trust, misuse and malversation of confidential funds sa OBP at DepEd. Napatunayan na ba ng COA
Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Natapos ba ng COA? Sasagot, hindi po. Ino-audit pa po eh. Kayo ang nag-audit. May karapatan ka mang mag-audit. Wala po. Paano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba to? Misuse. Malversation. Nasaan ka ako halimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung COA. Yung chairman ng COA. Mr. Chairman, siyempre, haharap siya doon, di ba? Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para ang COA ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee on Bad Government? Good government. Good government. Good government. Anong pangalan? Committee on Good Government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na po? Committee on Bad Government. Ayan. Yun ang katapat nila eh. Ano ba yung sinasabi ko? Saan ba ako papunta ron? Nakalimutan ko tuloy. Yung audit ng COA. Kaya nga. Wala pa. Hindi, yung papel. Hindi ba ikaw ang nag-approve nung sinabi na ang Commission on Audit, ikaw ang nagbigay ng approval? Opo. Kunyari, ikaw ang pangalan ng COA chairman. COA, Gamaliel Cordoba. Nag-aral si Gamaliel. Chairman, kako sa'yo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... mali ka. Sapagkat hindi mo ba alam na ang Commission on Audit is a collegial body? Ay, alam ko naman po, alam ko. Alam mo pala. Bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw ang pwedeng ma-impeach dito? Impeachable ang COA? Hindi ba sinabi ko rin sa iyo, ang commissioner ng Mangoa, commissioner ng CSC, commissioner ng COMELEC, ay impeachable officer. Delikado pala. At ang isa pa sa mga huling article of impeachment ay ang sinasabing napakabigat na betrayal of public trust and committed of bribery and or other acts of graft and corruption, including distributing monetary gift to DepEd officials. Paliwanag naman ni Kong Marcolita, ang bribery ay dapat niya may kasamang ipapagawa sa isang taong binigyan ito. Narito ang kanyang naging pahayag. Aligasyon lang naman eh. So, granting halimbawa, kunyari may nagbigay talaga. Halimbawa, Specific ba na yung pera na yun ay para may gawin yung binigyan? Kasi dapat ganun eh. Kasi kung halimbawa nagbigay ka lang dahil sa gusto mong magbigay, wala ka naman pinagagawa sa kanila. Na hindi bribery yun. Ganun ba yun? Binigyan kita ng pera. Palagi naman kitang binibigyan eh, di ba? Nung makakakaraan, hindi na ako. Pero meron akong gustong pagawa mo na labag sa batas. Bribery yun. Pero kung halimbawa natuwa ka lang. Nakatuwa sapagkat bonus, gano'n. Hindi bribery yun. Di ba? Meron ba silang napatunayan na kung sakaling nang binagbibigyan? Baka naman meron silang karagdagang pondo na sobra na pinamahagi niya sa kanyang mga, sapagkat nakitaan sila ng kasipagan ng maayos na pagtupad ng kanilang mga gawain. Pinagbibigyan sila. Wala akong makita ron. Pero ito daw, officials na ito ay ang posisyon sa procurement. Oo nga, kaya nga sinasabi ko, kaya mo binigay sa kanya sapagkat baka meron kang gustong ipasok na supplier. Ayun. Na meron kang kalakip na mandato sa kanila. Pakibigyan mo ng yung kasi pagka sa post-qual ka niya, wag mo nang hanapan ng yung mga requirements. Baka ma-disqualify. Kasi may post-qual di ba? Opo. Pangkaraniwan, hihigpitan sa post-qual para sa ito ituloy-tuloy mo na. Yan ang bribery. Kung wala naman, paano? Napakahirap patunayan nun